Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu Rasulullah Anbiya Mursalin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ang lahat ng papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang nagmamayari ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang sugo alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang mapagparayang araw sa inyo. Ang aking ibabahagi ay ayon sa tinawag nating khutbah sa Makkah na pinamagatang pamilya at ang pagsunod sa reliyon at ang mga sariling bayan. Ito ay ipinahayag ng Sheikh Dr. Abdullah bin Awad Al-Juhami ng Makkah sa Makkah. Ito ay binigyan niya ng tinatawag ng 3 puntos ang kanyang topic. Una ay ang pagsunod sa totoong pananampalataya, siguradad at katatagan. Ikalawa ay ang pagpapala ng Allah ay labis sa lupain ng 2 banal na moske o ng banal na masjid. Ikatlo ay ang obligasyon ng pagpapasalamat kung ano ang ipinagkaloob ng Allah sa 2 banal na masjid na ito. At gunitain ng ipahayag ng inyong Panginoon sa madla kung kayo ay may utang na loob ng pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagtanggap ng panalangin at pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ay higit kong pagkakalooban ng aking mga biyaya, subalit kayo ay walang pagpapasalamat o hindi sumasampalataya, kaya nga katotohanan ang aking parusa ay matinding mararanasan ng mga tao. O mga lingkod ng Allah, ang biyaya at kapurihan ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah. Yung pong takot na hindi nyo pa nararamdaman sa tanang buhay ninyo. O kayong mga nagsisampalataya, pangambahan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal ay kung paano siya nararapat na pangambahan. Sundin siya, magbigay ng pasalamat at maghingi ng tulong at lagi siyang alalahanin. At huwag kayong pumanaw maliban na kayo ay nasa katayuan ng Islam bilang isang Muslim na may ganap na pagtalima kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa sura ng Imran verse 102. At kayo ay pinag-utusan o mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mahigpit ng sama-sama sa kumapit ng mahigpit ng sama-sama sa lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kayong maging magkakahiwa-hiwalay sa isa't isa, at inyong alalahanin ng mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, sapagkat kayo noon ay nagkaaway at kaya nga't pinagkaisa niya ang inyong mga puso na magkakasama. At kayo ay naging bingit sa mga hukay ng apoy at kanyang iniligtas kayo rito. Sa ganito ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang aya. Ang ibig sabihin ng aya ay katibayan, kapahayagan at aral na magiging maliwanag sa inyo ayon sa Quran chapter 3 Al-Imran verse 103. At sino man sa kanyang natatandaan na ang mga biyaya ng kanyang lumikha, natanggap at palagi ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ay biyayaan pa rin siya ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaharian ng Saudi ay tinipon ng mga tinatawag na mga ulama at ang mga tinawag ding mga aklat o may mga tangan ng tinatawag ng Quran at ang hadith o sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila sa isang tuwid na landas na kanilang tinahak. Alhamdulillah na kanilang tagumpay ng pangangalaga sa katapatan ng kanilang mga namumuno. Ang Imam Muhammad bin Saud, ang Muhammad bin Abdullah Wahhab, naway kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapasalamat sa mga tagumpay ng Hari Abdulaziz bin Abdul Rahman al-Faisal, no, binawa ng Allah subhanahu wa ta'ala at kalugdan sila at bigyan ng biyaya.
at ang kanyang butihing anak na siyang nangangalaga sa dalawang banal na masjid, King Salman bin Abdulaziz, naway pagpalain ang kanyang buhay at palawakin. At ang ikalawang butihing prinsipe na binigyan nawa siya ng katatagan upang kanilang mapaglingkuran na matagumpayan, magampanan at pangpananatili nilang pagkakaisa. At tayo laging magpakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mapangligaw na Satanas. Sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamawain ng pinakamahabagin. At nang sabihin ni Abraham kay Allah subhanahu wa ta'ala, gawin mong ligtas ang bansang ito at pangalagaan mo upang ako at upang matagun namin ang iyong tinatawag na pananampalataya. Biyayaan mo ako ng iyong dakilang kapahayagan at maging biyaya sa amin ang bawat talata nito. At gawin kaming isang nakakaalala sa iyo at sa patunay din ng iyong dakilang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang tinawag na maestro ng lahat ng mga mensahero. Ang lahat ng papuri pa rin ay kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang naggabay sa atin sa Islam, na siyang nagbigay liwanag sa mga kaalaman. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah lamang, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalubhasa sa lahat ng mga tao. Gantimpalaan nawa siya 10 ng kanyang pamilya, pagkalooban nawa sila ng gabay hanggang sa araw ng tinatawag nating paghuhukom. Kaya nga't pinapayo ko sa aking sarili at sa inyo na magkaroon tayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, palagi ang nakaagapay sa turo at ng Quran at ng Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinawag na kanyang mga Sunnah, at ang mga sumunod sa Propeta na tinagurian nating mga Khalifa o ang mga Sahaba. Gampanan din natin ang mga obligasyon na gayang ginampanan nila nung sila ay sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang merong dignidad at merong pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. O mga lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang biyaya ng Allah ay pinagkalob niya sa bansang sumunod sa kanyang kaisahan at ang pagkakasunod ng mga seguridad at katatagan ng naglilingkod sa dalawang banal na masjid. O mga lingkod ni Allah, magdasal gaya ng pagdarasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may kadalisayan. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino mang magdarasal sa akin ay gagantimpalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala 10 beses gaya ng kanyang mga khalifa na sina Abu Bakar, Omar, Uthman at Ali. At ang lahat ng mga sumunod sa mga tagasunod at ang mga sunod pa hanggang sa huling araw. O Allah, pagkalooban mo po kami ng pinakamahusay na kahinanuran at kabaitan. Gabayan ang lahat ng mga namumuno sa mga Muslim sa bawat bansa na kanilang nasasakupan. Ya Allah, patawarin mo ang mga kalalakihan, kababaihang mga Muslim sa kanilang mga napakakaligtaang gawin sa kanilang buhay hanggang sa dumating ang araw ng tinatawag na pagbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, pagalingin mo po ang mga may sakit na mga Muslim at naway patuloy na makakuha ng mga biyaya sa iyo sa araw na tinatawag na ito na hanggang ngayon ang epidemya ay hindi pa rin natatapos. O Allah, ikaw ang Diyos ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang pinakamayaman sa lahat ng mga mayaman. Ikaw ang nagpababa sa amin ng ulan upang aming magampanan ang iyong pinag-utos dito sa lupa. Naway hindi kami pahirapan sa mga bagay na hindi namin kaya, at nawa ikaw pa rin ang mangibabaw sa mundong ito hanggang sa dumating ang kabilang buhay. Kaya nga, o mga lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala, magbigay tayo ng sapat na pagpapahayag na merong tinatawag na paglilingkod at merong katapatan sa bawat isa. Iwaksi natin ang anumang bagay na
hindi ka nais-nais kay Allah, gaya ng ginawa ng syaitan. Alalahanin natin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang ipardadama sa mga tao ang tinatawag na kaparusahan at ang pinaka nararanasan natin sa mga panahon natin ngayon. Nawa ang papaalala o sermong ito ay makarating sa ating lahat at mapakinggan natin at tayo ay lalong humawak sa ating reliyon, ang reliyon ng nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na itinatag niya mula pa ng kanyang likhain ang lahat ng bagay. Hanggang dito lamang po at iyan ang ipinahayag sa sermon, sa khutbah doon sa masjid ng Makkah na tinawag po nating Kaaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.